Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang blind step arc, kung saan ipinamalas ng ating idol kung gaano kalakas ang kanyang malabombang suntok. Ngayon naman, pagkikwentuhan natin ang speed zone arc, ang laban ng ating mga idol sa Class A tournament. Nang magsimula na ang laban ni Takamura at ni Rabbit Zone, mabilis na napunta ito sa 11th round, kung saan simula first round nagpapakola si Takamura ng mga solidong suntok. Ngunit, ni isa dito ay walang tumatama at madaling naiiwasan. Nang matapos ng round 11, sa corner ni Rabbit Zone, tuwang-tuwa ang coach nito dahil lamang na sila sa puntos. At sunod na pinaiwan na tumakbo na lang ito sa buong round 12 at mag-play safe. Sinabi ng coach na wag nang iris ang mga bagay-bagay at wag nang bigyan ng syansa mabaliktad ang laban. Sa simula, parang ayaw pa nito pumayag, pero sa uli, sumang-ayon na rin ito doon. Sa corner naman ni Takamura, sobrang naiirita na ito sa estilo ni Rabbit Zone at masyadong araw itong magalaw. Tinanong siya ni Kamugawa kung ano ang kanyang plano sa last round dahil nga ang kanyang kalaban ay lamang na sa puntos. Confident naman na sumugot ang ating idol na bubugbugin niya ito at yun lang ang paraan. Nang magsimula ang round 12, sumigaw ang coach ni Rabbit Zone na mag-play safe lang at baka magkaroon uli ng lakas si Takamura nang dahil sa mga cheer ng tao. Mabilis na nagpakawala ng mga solidong suntok si Takamura. Ngunit madaling nailaga ni Challenger ang lahat ng suntok na yon. Dahil nga sa sobrang inis ng champion, tinawag niya itong duwag at sunod na tinanong kung bakit hindi siya nito kinakalaban. Nagsimula ng trash talkin ng audience si Takamura dahil hindi ito nag-iisip sa laban at parang gusto nitong gayahin si Ippo na pinabagsak ang kanyang kalaban gamit ang isang suntok. Subalit, nagpatuloy pa rin ang pagpapakawala ng mga wide swing punches ni Takamura. Kaya naman nagulat si Rabbit Zone nang mapansin nito na siya na ang chinicheer ng audience. Dahil doon, tila na-hype ang challenger at sunod ditong kumonekta ng malinis na left straight. Pero hindi natutuwa ang coach niya dito nang makita niya yon. Nagpatuloy ang pag-cheer ng mga audience kay Rabbit Zone. Kaya naman sinabi nito sa isipan na, "Thank you Japan, gagamitin ko ang mga cheer nyo bilang aking lakas." Muling sumugod ang challenger at kumonekta ito ng suntok. Habang nagbabato ng punches, naniniwala itong ang mga suntok niya ay dala ang mga pangarap ng mga manonood. Nagmamadali sila Ippo at Aoki para makita ang nangyayari sa ring at hindi sila makapaniwala na si Takamura ay nasa alanganin sa laban. Pero tila expected naman daw ito ni Aoki at balang araw talagang matatalo ang ating idol dahil isa lang din itong tao. Nang buksan nila ang pinto, sakto ang kanilang dating. At sunod nating nakita na kumonekta na ang malabombang suntok ng Takamura sa mukha ni Rabbit Zone. At mabilis na tinapos ng referee ang laban ng walang bilang-bilang. Sabi nga ni Kimura, hindi niya alam ang nangyari at biglang sumugod ang challenger kay Takamura. Habang pabalik ang champion sa waiting room, patuloy na tinatrash talk ito ng audience dahil sa kanyang pinakitang pangit na performance sa laban. Pagkatapos nga ng laban, hindi nila makagilap si Takamura. Umalis ito at tinakasan si Kamugawa. Dahil doon, pinagpahinga na ni Coach Ippo dahil hindi naman nila mahanap si Takamura. Sa Mayweather Bar, si Sendo, Date, Okita, Saiki, Mashiba at Kumi ay nagiinuman. Tinanong ni Sendo si Date tungkol kay Ricardo dahil interesado itong kalabanin niyon balang araw. At sinabing undefeated lang daw si Ricardo dahil hindi pa siya nito nakakaharap sa loob ng ring. Pero ang lasing na si Date ay pinagtawanan nito at sinabing wala itong pag-asa. Dagdag pa nito na, "Siguro magkakaroon ka ng tsansa ng talunin si Ricardo kapag sobrang tanda niya na at kailangan magretiro. Pero sa take ko matatalo ka pa rin dun eh." Kaya naman nagalit si Sendo dito at sinabing bububugin niya ang lasing na to. Nang sabihin ni Mashiba na siguradong matatalo ito kay Ricardo, sila namang dalawa ang nagkainitan. Pero mabilis itong pinagitnaan ni Kumi at tinapat itong dalawa. Biglang napatanong si Dati kung bakit tila maiinit ang dugo nitong mga to. At sunod nitong na-realize kung ano ang dahilan kung bakit sila lahat galit. At iyon ay dahil sa malabasurang main event na napanood nila sa laban ni Takamura. Dahil doon, nagkasundo na ang mga boksingero. At silang lahat ay nag-agree tungkol sa kung gaano kabasura ang performance ni Takamura sa laban na yun. Subalit hindi nila napansin na si Takamura pala ay nandoon din sa bar. Nakaupo ito katabi ang kanyang bear costume. Kaya naman dahan-dahan naglakad papuntang pinto si Takamura at sinabing, "Uwi na ako." Pero kaya lang pala ito pumunta sa pinto ay para harangan ito at hindi makatakbo ang mga kolokoy. Pinagpatuloy pa nga din ni Dati ang pantatrash talk dito kay Takamura. Kaya naman naginit na ang dalawang kupunan na handa nang magsuntukan.
Tila confident nga sila Mashiba, Sendo dati, Saiki at Okita dahil 5 versus 1 na magiging laban. Nang makapuntos ng isang suntok si Sendo, hindi ito nakaatras agad. Kaya naman tila parang bola na pinalapad dito ni Takamura gamit ang isang suntok. Sunod na kumapit si Saiki sa paa at si Mashiba sa kamay para hindi ito makagalaw. Dahil doon, naging confident na si Dati at sinabihan na ng good night si Takamura. Biglang lumipat kay Ippo ang story at naalala nito kung paano siya nagalit sa laban kay Kojima. At naisip nito kung nandoon si Kumi siguradong mapapasaya siya nito. Pero tinigil na nito ang pag-iisip ng ganon dahil alam niyang nagtatrabaho si Kumi para alagaan ang mga may sakit. Biglang bumalik sa Mayweather bar ang storya. At dito na natin nakita na pinabagsak lahat ito ni Takamura na walang kahirap-hirap. Grabe mga par, lap trip. Pero puti kalimo si Takamura no? Ang lupit. Kinabukasan, pinapunta ni Kamugawa si Ippo sa kanyang office. Pagdating nito, sinermonan niya ito at sinabing ang kanilang training ng 6 na taon ay para sa boxing at hindi para gamitin sa violence. Dagdag pa nito na ang boxing ay hindi natatapos sa kung sino mananalo at matatalo sa laban. Dahil kung ang pinaglalaban mo nga daw sa loob ng ring ay bulok, mas okay pang matalo na lang. Napansin ni Kamugawa na si Ippo ay parang may sakit at hindi maganda ang pakiramdam. Kaya naman tinawag nito si Itagaki para iatid si Ippo sa bahay nila. Sa kanilang bahay, binisita ito ni Kumi matapos marinig niya kay Itagaki na siya ay may sakit. Pero sabi naman ni Ippo na lagnat lang iyon at kailangan niya lang magpahinga para gumaling. Kwento dito ni Idol ang binigay na advice ni Kamugawa tungkol sa pagiging bayolente kung saan sumang-ayon naman si Kumi doon. Naalala nito ang nangyari sa bar at nairita habang akala ni Ippo na siya ang may kasalanan. Kinabukasan sa Kamugawa Gym, in-interview ni Mari si Ippo tungkol sa kanyang pagkapanalo laban kay Kojima. Tinanong nito kung proud ba si Ippo doon at kung ano ang kanyang naramdaman matapos ang malabombang suntok na yon. Sagot naman ng ating bida na hindi nga daw siya trinidor ng kanyang pagtitraining mula simula. Pero nung laban na yon, siya naman daw ang tumalikod dito at kinalimutan na kanyang mga napagtrainingan. Natural nga lang daw na siya ay nagtamo din ng isang solidong suntok matapos niyang gawin ang kalokohan na yon. Nanalo lang daw ito sa laban dahil siya ay swinerte. Bago umalis si Mari, shinare nito na sunod naman niyang imimit si Kojima. Mabilis naman na tinigil ni Aoki ang kanyang training at sinabing sasama siya papunta doon. Bago sila umalis, sinabi nga ni Aoki kay Ippo na kailangan niya ng tulong. Nang makalis na sila Mari, tila nabilib nga si Kamugawa at mabuti na realize ni Ippo ang kanyang mga pagkakamali sa laban. Sunod nitong sinabi na nasasabik na nga daw siya makita ng buong mundo ang unti-unting pag-improve ng kanyang bata. Kahit nga daw malaking diferensya pagdating sa teknik kumpara sa mga world-class fighter, siguradong mamomroblema itong mga to kapag nabuo pa lalo ang kanyang secret weapon na ginagawa. Sa pag-alis ni Kamugawa, napaisip si Yagi kung ano nga ba ang pagbabagong ginawa ni Kamugawa sa Dempsey role ni Ippo. Nagkita-kita na sa Soehiro restaurant sila Mari at Kojima. Bago pa magsimula ang kanilang interview, tinanong ni Mari at Aoki si Kojima kung bakit ito umastang kontrabida kay Ippo. Doon, nalaman natin na ginawa niya pala yun para ma-hype ang kanyang sarili sa laban. At para natin mawala ang kanyang paghanga kay Ippo pansamantala habang kaharap niya ito. Nang magsimula na ang interview, agad na tinanong ni Mari kung gaano ka-destructive ang mga suntok ng champion. Subalit sabi ni Kojima na hindi niya alam dahil kahit onti wala siyang maalala sa nangyari. Kahit nga daw panoorin niya ng paulit-ulit ang tape ng kanilang laban, hindi niya ito naaalala. Ang naalala nga lang daw nito ay ang pagpasok niya sa loob ng ring at paglabas ng ring pagkatapos ng match. Sinabi ni Mari na ang utak nga daw ay pinipilit na kalimutan ng isang bagay na nagbigay ng isang matinding pinsala o trauma sa sarili. Kaya ibig sabihin, siguradong hindi niya maalala ang mga nangyari sa kanilang laban. Dahil doon, nalungkot si Kojima at sinabi nito na nababagay nga lang daw na parusa sa kanya yon at habang buhay na siyang kontrabida sa paningin ni Ippo. Sunod itong nagsisi dahil kahit nga daw ang kanyang pinapahalaga na memory sa laban nila ni Ippo ay nawala rin. Nagalit si Aoki at tinasar ito dahil sa naging desisyon ni Kojima na mag-retire kahit wala siyang maalala sa kanyang last match sa boxer. Matapos sabihin ni Kojima na mga elite boxer lang ang may mararating sa mundo ng professional pagdating sa boxing at hindi nga daw niya dito kaya makipagsabayan, galit at mabilis na hindi sumang-ayon si Aoki doon. At sunod na sinabi na, kaya ka hindi susuko dahil sa mga pinaghirapan mo sa sarili. Kung ang pagiging walang talent ang magiging dahilan para sumuko, ano ang silbi ng mga paghihirap na pinagdaanan natin? Matapos yon, bago umalis si Aoki, inaagis nito ang paper bag kay Kojima at sinabing iyon ang kanyang parting gift.
Sunod nitong sinabi na ipapakita niya kay Kojima ang benefit ng mga hindi sumusuko. Sinabi ni Mare dito na kaya naging ganun ang asta ni Aoki tungkol sa kanyang pag-retire ay dahil silang dalawa na lang ang natitira sa kanilang batch ng Rookie Kings. At naniniwala itong ang mga natitira na lang ay ang mga maibubuga sa boxing. Kaya naman nalungkot si Aoki nang malaman niya magre-retire na ito. Nang buksan ni Kojima ang bag na binato sa kanya ni Aoki, nakita nito ang boxing gloves ng kanyang idol na si Ippo Makunouchi na may autograph at sinabing makakapag-retiro na siya ng payapa dahil doon. Matapos yun, nakita sila Aoki, Itagaki, Ippo at Kimura. Pinagkwentuhan nila ang mga naging usapan ni Aoki at Kojima at ang mga similarities nila sa isa't isa. Subalit, walang paki dito si Itagaki dahil hindi niya pa din ito napapatawa sa mga sinabi nito kay Ippo. At tinawag si Kojima na isang boksingerong napaglipasan na ng panahon. Pero sabi naman ni Kimura na hindi ganun kasimple yun. At hindi maintindihan ang nararamdaman nila ng mga kagaya ni Itagaki at Ippo na naturally gifted. Sagot naman ni Itagaki na sarili rin naman ay nagpagod at naghirap sa pagte-training kagaya nila. Sabi naman ni Kimura na hindi niya binabaliwala ang pagiging hardworking nila Itagaki at Ippo pagdating sa boxing. Tinanong niya itong mga to kung meron bang oras na nangarap silang mas lalo pang bumilis o lumakas. At sunod na sinabi na sadyang malaki ang kaibahan ng mga may natural born talent. Dahil nga daw ang kagaya nila na walang talent ay mas maraming poproblemahin habang tumatagal. Sumingit naman si Aoki na parang naawa at sinabing, "Grabe pre, hindi ko alam ganyan pala napipil mo. Good luck na lang sa Class A tournament mo." Kaya naman nairita dito si Kimura at sinapak niya ito matapos niyang ipagtanggol kila Ippo. Kinabukasan, binisita ni Ippo si Umizawa para tulungan ito sa pagdodrawing ng manga. Nai-stress nga si Umizawa sa kadahilanan na meron laging mas magaling sa kanya sa paggawa ng manga. Kakaunti nga lang daw ang may tsansang maging sikat at kadalasan, iyon ang mga elite na may natural talent. Matapos magkamali ni Ippo ng sunod-sunod sa kanyang ginagawa, napagdesisyonan ni Umizawa na magpahinga na dahil meron din itong trabaho bukas bilang assistant. Tinanong nito kung may pag-asa bang manalo ang mga gymnasts ni Ippo sa paparating na klase tournament. Sa tingin nga ni Ippo ay lahat sila ay may tsansang manalo. Kaso, si Itagaki ay kakalabanin ng magaling at experienced boxer na si Saiki. At habang si Kimura naman ay makakarap ang former champion, kaya't siguradong porsigidong manalo iyon para makakuha ulit ng chance sa belt. Nang ma-realize ni Umizawa na tila may nakalimutan si Ippo na isa, akala nito hindi interesado si Ippo dito. Pero sinabi ni Ippo na sa 3 nga daw na yun, si Aoki ang may pinakamalaking tsansa na manalo sa tournament. Dahil kahit nga malakas si Iga na tumalo ng isang former champion, kulang pa ito sa experience. Kaya confident si Ippo na mananalo ang veteranong si Aoki sa laban. Sinabi nga ni Umizawa ang kagustuhan niyang manalo kahit ang isa sa 2 veterano na sumali sa tournament. Dahil narinig nito na kapag nga dumating ka na sa certain age sa iyong career, may mga times na maiisip mong wala ka ng patutunguhan at wala ng pag-asa maging successful. Lalong-lalo na sa mga boksingero. Dahil mas marami itong kailangan isipin at may tsansa pang mag-develop ng punch track o iba pang mental illness. Kung saan sigurado siyang problema din yun ni Aoki at Kimura. Nang mapansin nito nag-aalala si Ippo, tinigil niya na ang kanya pagiging negatibo at sinabing siguradong mananalo ang 3 iyon sa kanilang laban. Nang pauwi na si Ippo, naalala nito ang sinabi ni Kimura nung nagbe-baseball sila na hindi nila alam kung kailan magre-retiro ang bawat isa, kaya't kada araw sinusulot na nila ito at ini-enjoy ang mga bagay-bagay. Pero tinigil na ni Ippo ang kanyang pag-aalala at sinabing siguradong mananalo ang mga to sa laban. Sa Kamogawa Gym, sinabi ni Shinoda Kayaki na si Itagaki umalis para makipag-sparring, habang si Kimura at Aoki naman ay nag-ensayo na magkalaban. Sinabi nito na ang 3 nga daw na boksingero ay porsigido para sa klase A tournament at sinabing confident nito na mananalo ang kanyang 3 bata. Nang i-express ni Yagi ang kanyang naisip na nahihirapan si Shinoda na maging personal trainer ng 3 boksingero na to sa araw-araw, sumagot si Shinoda na mas mahirap ang ginagawa ni Kamogawa sa pag-training kay Ippo at Nakamura. Pero hindi sumang-ayon si Kamogawa doon at sinabing kahit anong klaseng boksingero pa yan, nakasalalay ang karir at buhay nito sa kanilang trainer, kaya pare-parehas lang yung mahirap. Mabilis na pinalakas ni Kimura at Aoki ang loob ni Shinoda at sinabing mag-relax lang ito at sila na ang bahala. Sunod naman sila nag-alala kay Itagaki. Sabi nga nila Kamogawa, ni si Saiki ay isang mapanganib na kalaban. Malaki nga daw ang tsansa nito maging Japanese champion. Talaga nga lang minalas ito nang makaharap nito si Ippo at Sendo dahil ang estilo ng mga to ay ang kainaan niya.
Pero sabi ni Shinoda na kahit nga inexperience ang kanyang bata kumpara kay Saiki, naniniwala itong kayang-kaya manalo ni Itagaki sa laban na yon. At napaisip kung kumusta na kaya ang naging sparring nito. Sunod nating nakita na si Itagaki ay nabugbog habang pauwi kasama si Ippo. Humingi ito ng paumanhin dahil kahit nga sinamahan siya ng kanyang senpai, wala itong nagawang maganda sa sparring. Subalit sabi naman ni Ippo na normal lang ang magkaroon ng bad day. Sunod itong sinabi na lately nga daw napapansin nitong parang may tinatago sa kanya ang Class A trio. Dito na nireveal ni Itagaki na sila Aoki at Kimura ay napapaisip na tungkol sa retirement. Matapos makita nilang mag-retire ang kanilang batchmate na si Kojima. Dahil nga ayaw mangyari yun ni Ippo, pursigido itong suporta ng kanyang mga gymmates sa paparating na laban. Sa kanilang bahay, tumawag si Takamura at sinabi nitong merong bad news. Nang dumating na si Ippo sa bahay ni Takamura para i-check kung ano ang problema, sinabi ni Takamura na pinanood nga daw nito ang mga videotape ng laban ng Class A trio. At ang isa nga daw sa mga to ay mayroon habit kapag lumalaban na hindi maganda. Nang i-play na ni Takamura ang video sa TV, maling video ang na-play nito at ito ay isang napakagandang palabas. At sinabi nito sa kanyang alaga na, "Wangpo, talagang ang lumaki ka na." Linay na ni Takamura ang tamang tape. At dito natin nalaman na si Aoki pala ang may problema. At sunod nating nakita na habit nitong pumikit kada may paparating na suntok sa kanya. Kaya tinawag ito ni Takamura na duwag at matatakutin. Sinabi nito na si Ippo na lang ang magsabi kay Aoki sa kadahilanan na ayaw nitong pumunta sa gym. Dahil siguradong mapapagalitan siya ni Kamugawa sa nangyari sa laban kay Rabbitson. Kapag hindi nga daw pumayag si Ippo, siya ang may kasalanan kung sakaling matalo si Aoki sa laban at mag-retire. Kinabukasan, hindi pa rin nagawa ni Ippo na sabihin ang problema ni Aoki kada lumalaban. Kaya naman napagdesisyonan nitong panoorin ulit ang mga video sa bahay. Nang sabihin ng nanay niya na manonood dapat ito ng TV, humingi ito ng paumanhin at sinabing importante ang kanyang papanoorin. Nang biglang mag-play na naman ng isang magandang video. Nani? Subarashi! Yun no? Kaya naman mabilis na tumakbo si nanay para bigyan ng oras magsesi si Ippo. Habang naisip nito na talaga nga namang big boy na ang kanyang anak. Matapos panoorin ni Ippo ang video ng mga laban, napansin nito na ang trauma ni Aoki ay nangyari bago pa dumating si Ippo sa gym. At iyon ay dahil sa isang specific na suntok. Kinabukasan, mabilis na pumunta si Ippo sa Kamugawa gym. Nakita niyang pinagtitripan nila Itagaki si Aoki dahil sa pagpikit nito sa laban. Mabilis na pinatigil ni Ippo ang mga to. Matapos yon, shinare na nito ang kanyang nalaman tungkol sa trauma ni Aoki. Sinabi ni Ippo na ang suntok na nagpapapikit dito ay ang right straight. Kaya naman tinawag nila si Tomiko para gumawa ng hypnosis at malaman kung sino ang dahilan ng kanyang trauma. Nakita nga natin na hirap itong si Aoki nang pilitin ni Tomiko na sabihin kung sino ang kinatatakutan niya. Pinalakas ni Takamura ang loob nito at sinabing huwag siya mag-alala at nangako itong ipagiganti niya si Aoki. Dinescribe ni Aoki ang itsura nito. Ito nga daw ay malaki, may pumpador na buhok, makapal ang kilay at ito ay may solidong muscle. Kaya na-realize ng lahat na si Takamura pala ang naibigay ng trauma kay Aoki. Nang malaman nila yon, nag-isip silang lahat ng plano kung paano masusolusyonan ang takot nito kay Takamura. Dahil nga si Takamura ang may kasalanan, tinanong nito kung anong kailangan niyang gawin. Tinabi ni Ippo na si Aoki ay takot sa mga right straight punches. Kaya naman hinawakan nila Itagaki, Ippo at Kimura si Aoki, habang si Takamura naman ay magbabato ng kanyang kanang suntok. Nagsimula na ang kanilang plano at si Takamura ay nagpakawala na ng suntok. Pero hindi pa rin sapat ang lakas nila Ippo, kaya naman nakailag pa rin si Aoki. Sunod na kumuha si Itagaki ng helmet at pinasuot ito kay Aoki, kaya naging confident ito at sinabi nitong simulan na ang plano. Ngunit tila wa-effect ang mga helmet mga par at tumalsik at tatlong nakahawak. Sunod nating nakita na ang kamao ni Takamura ay tumago sa helmet na gamit ni Aoki. Sinabi ni Aoki na sinadya nga daw ito dahil hindi naman normally gumagamit ng corkscrew punch si Takamura. Dahil nga nakita na ni Aoki ang binatong suntok ni Takamura, successful ang kanilang plano at nagpaulit-ulit iyon hanggang sa masanay ng tuluyan si Aoki. Pero kada subok nila ay mas lalong lumalakas ang suntok na pinapakawalan ni Takamura. Matapos ang isang buong araw na pagsalubong sa right straight, sinubukan na nila kung talaga nga bang gumana ang kanilang plano. Basic nga lang na iniilagan at sinasalag ni Aoki ang mga right straight ni Kimura, kaya naging confident na uli ang trio na to sa papalapit nilang laban. Habang naglalabing-labing sila Aoki, biglaan na parang nawala ito sa sarili.
Mabilis na sinampal ito ni Tomiko nang makita niya ito para matauhan. Nag-aalala nga si Tomiko dahil simula nga daw nung training nila ni Takamura, tila naging manhid na ito at parang hindi na ito nag-e-enjoy. Pinagaan naman ang loob nito ni Aoki kung sabihan niyang confident na itong mananalo sa Class A tournament at sunod na sinabing magiging boyfriend ni Tomiko ang JBC Lightweight Champion. Sa bahay nila Kimura, napaisip ito na lately nga nararamdaman itong unti-unti na siyang nanghihina at sunod na napaisip ito na kung sakaling matalo sa tournament, kailangan niya nang mag-retire. Pero mabilis niyang tinigil ang pag-aalala at mas lalong lumakas ang loob nito na ipanalo ang laban. Sunod itong napaisip kung kumusta na kaya ang genius na si Itagaki. Sa bahay nila Itagaki, nahihirapan nga itong makatulog. Sunod natin nalaman na ang naging motivation pala nito habang nagpe-prepare sa laban ay ang dyaryo ng kanyang senpai na si Ippo Makunochi vs Saiki. Sinabi dito na pinabagsak ito ni Ippo sa round 4, 2 minutes and 12 seconds. Kaya ginawa nitong goal na talunan uli ang knockout time ni Ippo. Dahil dito, tila na-excite at naging sobrang focus ito para sa kanyang paparating na laban. Dumating na ang araw ng kanilang bakbakan sa Korakuen Hall, ang Class A tournament. Sa audience area, nakita-kita ang mga kakilala at mga kamag-anak ng mga sumali at ito ay nagtabi-tabi para i-cheer ang Team Kamogawa Boxing Gym. Pumunta si Takamura at Ippo sa Kamogawa Gym waiting room at nakita nila na handang-handa na sila Itagaki, Aoki at Kimura para sa kanilang kanya-kanyang laban. Sunod nga nating nakita ang swabing mga footwork at mga suntok ni Itagaki habang nagsha-shadow boxing. Sinabi nga dito ni Shinoda na isiyan lang nito sa laban at pakiramdaman muna nito si Saiki sa simula dahil nga ang laban nito ay mayroong 8 rounds. Sunod nitong sinabi na sa second half na ito babagsakin matapos mapag-aralan ng mga galaw nitong si Saiki. Ngunit kung maalala nga natin mga par, may goal si Itagaki na talunin ang kanyang kalaban ng mas mabilis kesa kay Ippo. Kaya naman sigurado tayo dito mga par na hindi ito mag-i-easy-easy sa simula. Bakbakan agad to mga par. Pumasok at pinakilala na ang genius sa Tri-6-star boxer na si Manabu Itagaki. Meron nito 12 wins, 10 knockouts at 1 loss. Sinabi nga dito ni Fuji na usually makikita mo ang kondisyon ng isang boxer habang nagsha-shadow boxing ito sa loob ng ring. Ngunit ang ginawa nitong si Itagaki ay tila winarma pa kanyang paa. Kaya naman masasabi natin mga par nakakalabanan nito si Saiki ng pabilisan. Sunod ng pinakilala ang pinakamabilis na boksingero sa Japan, si Takuma is Speedstar Saiki. Parehas na ang nasa ring ang dalawang boksingero at sunod na nating makikita ang laban kung sino talaga ang Speed King sa Japan. Sinabi ng coach ni Saiki na sa buong karir nito wala pa nakakatama dito na outboxer. Ang dalawang unang tumama lang daw dito ay sina Ippo at Sendo na isang in-fighters. Kaya naman nakabang-abang talaga mga para ang laban ng dalawang pinakamabilis na boksingero. Sinabi nga ni Takamura na parang ang racing ang laban na to. Dahil kung sino nga daw ang unang magkamali, siguradong yun na agad ang mananalo at aarangkada. Sunod nating nakita na excited at handang-handa na si Saiki sa kanilang laban. Kaya naman sinabi ni Itagaki sa kanyang isipan na hindi siya pwede magsaya ng kahit ilang segundo. Sa kadahilanan na gusto nito agad matapos at manakaut ang kanyang kalaban. At doon na muna magtatapos ang ating video. Grabe mga par, ang daming nangyari sa mga preparation na yun. Kaya sa next video na natin pagkikwentuhan ang mga laban ng ating mga idol na sila Itagaki, Kimura at Aoki. O paano? Abang-abang na lang mga par para sa next video. Kaya huwag kalimutan mag-like, subscribe at pinutin mo na rin ang bell button para lagi kang updated. Ako nga pala uli si Yawa Senpai. Hanggang sa muli mga par!